You don't only give money for the carolers, but the kingdom of God who bless your home. Ito yung bakit po natin binabanggit ito, because we want to bless the home. No? So mag-open ng tahanan para sa mga colors, mga magkakaroling. Hindi po dahil sa gusto namin tumanggap o gusto nating tumanggap, but we want to bless the home. Kasi ginagawa natin ito every year. Amen? Hallelujah. Okay, so kayo po ba ay may tanong? Bakit ako nandito? Bakit? Lahat tayo may tanong, Bakit ako lang may tanong? Diba, pagka nakikita nyo yung kapatid natin, hindi nyo tinatanong, kumusta ka? Diba? Diba, kailangan natin matanong sila, kumusta tayo? Diba? Sabi nga, walang nabuhay dito sa mundo na hindi nagtanong. Maliban lamang yung mga pipi at bingi, but actually, nagtatanong din sila siguro sa kanilang mga isip. Amen? Okay, so bago ko i-flash yung aking ayan. So sabi nga nung kabataan ko, kasi nung umalis na ako ng bahay, naghanap na akong trabaho, madalas na lang kami magkita ng aking magulang. So hindi ako makahanap ng trabaho, kaya nakita ko si Del. Siya nagpasok sa akin. Okay, so sabi ko nung umuwi ako, kasi hindi ako makahingi ng pera dahil wala akong pera eh. Di ba mahirap humingi ng pera pagka hindi mo muna kinukumusta ang magulang? Di ba mahirap dapat tanungin mo muna kung anong kalalagayan ng ating magulang bago tayo humingi. Ganon din sa Diyos. Lord, kumusta na po? Ako sa inyo, presensya. Kasi di ba, mahirap na hindi natin alam kung ano yung kalalagayan natin sa harap ng Diyos. Baka hindi na tayo pinapansin ng Diyos kahit na anong panalangin natin. Akala natin, yung ating panalangin sinasagot ng Diyos, hindi pala. Baka mamaya yung akala natin tinanggap natin blessing ay curse pala. Di ba? So, lumalago yung ating pananampalataya pagka tayo patuloy na nakikinig at nakikisa sa mga gawain ng Panginoon. Okay? So, yan. Tanungin nyo ang katabi nyo, kumusta? Sa Panginoon. Yan. Amen. Okay. So, ayan, panawagan ko muli, para hindi po tayo magtagal. Yan. Bigyan nyo ako ng oras na itutok nyo muna yung pandinig sa akin. Ako ay hindi po masama na may isang pastor na demanding. For Jesus naman ito, hindi sa akin. Okay? So, yung mga cellphone, kung wala namang kayong inihintay na special na tawag o emergency call, so pwede nyo munang i-set aside. Yan. Kung may binabanggit yung katabi nyo, huwag nyo munang pansinin, please. Demanding ako eh. Yan. Okay, hindi. For God's glory. Kaya po tayo narito, itinutuon natin yung full focus natin. Kasi sabi nga ng Panginoon, ibigay natin ang buong kalakasan natin, buong kaluluwa, buong pag-iisip at puso. Yan. So buong buo, pagkatao natin, dapat ibinibigay sa Diyos. Kung half-hearted ka, papansinin mo yung nasa harap mo, likod mo, tagiliran mo. So, ang full focus ay nawawala. Okay, so mahalaga lamang po ito dahil although lahat naman ng preaching, di ba, mahalaga. Lalo ang Word of God. Okay, so bibigay ko na. Okay. So, lalagay ko lamang po. So, pwede ko pong ilagay din no? Okay. Yan. Okay. Medyo mahina-hina ang signal. Okay. Titingnan ko kung saan naka-connect. Okay. Ministry. Hindi na ako pinakonect ni
Ni-rev sa ating... actually doon sa ano, okay. Okay. Okay, mahina. Okay. Okay. Hallelujah. Okay, paki-post lamang. Wow, may timer na pala ako. Amen. Kanina sa opening prayer, hindi nyo man napuna. Ano ay prophetic to Dahil sabi ni Brother Jerome, magandang gabi, magandang tanghali. So ibig sabihin, 24 hours tayo din So pwede ako mag-preach whatever I want, di ba? Amen. So walang matutulog. Amen. Walang mag-i-escape po. Okay, so hindi mag-connect because of low wifi. So paano natin may bibigay? So dito na lang sa tablet ko. So makikita nyo kasi sikreto ko pagka isinend ko sa aking ano. But anyway, for God's glory, ma-expose na, dapat ma-expose. Sabi nga ng DPWH, kanino kayo nakakonekta? Okay, nasa ng aking SPG. Pati sa aking tablet, ba tayo mag-connect? And, nasan na? Okay. Dito. Okay. Doon na. Okay lang, ipa-plus ko din Okay, sa kabila. So, saan ko? I'm sorry. So, sorry sa interruption because technically gusto po nating ipakita ang biyaya ng Panginoon. Okay, yan. Okay, what must I do to inherit the eternal life? So, ang ating topic ngayon is hindi nakikita. So, ihanda natin ang puso because it is defining our faith kung ano talaga ang ating pagparito sa church. Is it our own self, yung ating sarili, o yung ating asawa, mga anak, mga kaibigan, kaya tayo nandito? So titingnan natin kung ano yung motibo kung bakit tayo nandito. So dapat makita natin yung ma-check natin sa ating sarili kung ano talaga ang ating pananampalataya. Saan ba nakalagak? What must I do to inherit the eternal life? So ano ang ating dapat gawin upang matanggap natin yung eternal life? Because itong buhay na ito, maaring sandali na lamang dito sa lupa kasi marami nang pumanaw. So, yan. Dahil cause of flooding. So, pagka nakukurap ang isang bagay sa ating buhay, nababawasan tayo ng buhay. Kaya, pag-ukulan natin ng pansin yung natitirang oras natin dito sa lupa. Because hindi natin nalalaman ang araw ng bukas. Kaya kailangan maituon natin ang totoong pananampalataya natin kung kanino at saan natin ilalagak ang ating pananampalataya. Okay, so inanyayahan ko po kayong tumayo. So babasahin po natin sa Matthew 19. So babasahin ko sa Tagalog para sa pool natin makuha ang mensahe. Okay? The rich
and the Kingdom of God. So mahaba po ito. It is an expository preaching. At we want to, kumbaga, gusto nating makuha ang buod at gintong aral tungkol sa passage na ito, the rich and the kingdom of God from Matthew 19:16 to 29. Okay, so babasahin ko po sa Tagalog. Okay. And then sundan niyo po diyan sa inyong sa overhead, or if you have your Bible, so pwede niyong itulad, yan, sa, okay? Ang binatang mayaman. May isang mayaman lalaki lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lang ang mabuti, ngunit kung nais mong makamit ang buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. 18. Sa mga iyon, tanong niya, sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Okay. Okay. Igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. 20. Subalit, sinabi ng binata, sinunod ko na po ang lahat na iyan. Ano pa po ang dapat kong gawin? 21, sumagot si Jesus, kung ibig mong maging ganap, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin. And 22, pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. At 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Sinabi ko rin sa inyo, mas madali pang makadaan sa butas ng karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. 25, lubhang nagtaka ang mga alagad sa kanilang narinig, kaya't nagtanong sila, kung gayon, sino po ang maliligtas? 26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. Okay, 27. Nagsalita naman si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat ng tingnan ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano pa po naman ang para sa amin? 28, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo kapag naghari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatian sa bagong daigdig, kayong sumusunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ninuman ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, asawa, mga anak, o ang lupain alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan.
And 30, ngunit marami ang nauna na magiging huli at maraming mahuhuli na mauuna. O dakilang Diyos, salamat o God sa pagkabasa ng iyong salita at sa iyong mga talatang aming binasa o God. Mangusap ka sa amin o God at salamat o Diyos na ito ay naisalin na sa Tagalog upang hindi namin maintindihan. Ngayon, Panginoon, ang gintong paghuhukay ng aming puso't isipan sa totoo mong sinabi sa iyong mga talatang ito, Lord God. Makamtan, Panginoon, namin ang katotohanan at gintong aral, Panginoon, upang sa gayon maging gabay namin sa paglakad sa mundong ito, Lord God. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat na makikinig at magsasagawa. Matanggap nawa ang kabuuan ng biyayang ito, Panginoon, sa kanilang buhay, sa aming buhay. At ikaw, Panginoon, mataas at madakila sa aming kalagitnaan at tanggapin mo ang papurit pagsambahan ng iyong bayan sa pangalan ng aming Panginoon Hesukristo. Amen at amen. Okay, tayo nakakaupo. So, ano nga ang tinukoy dito? Isa sa mga halimbawa ay hyperbole o yung tinatawag na figurative speech or language, kung saan tinukoy ang butas ng karayom sa isang kamelyo. Nakakita na kayo ng kamelyo? Yan, amen. Sa TV or sa ibang sa zoo kung meron man. Kung meron man, makikita natin kung gaano kalaki ang kamelyo sa butas ng karayom. Maliban lamang kung ang karayom kasing laki ng bahay para pumasok ang kamelyo, sa isang karayom. So hindi na siguro karayom, bareta. Kung yung bareta, alam niyo ba yung pangbasag ng bato? Ayan. O maliit pa nga yun eh. Di ba? Ngunit tinukoy bakit nga ba binigkas at pinangaral ng ating Panginoon ang bagay nito. So, sa lahat ng unang mga bumasa ng mga talatang ito, hindi natin kaagad maunawaan. Bakit nga ba ipinangaral ni Jesus ang bagay na ito para sa atin? Sinong mabait dito? Ayaw niyo tanggapin na mabait kayo? At kung mabait man kayo, gaano natin masasabing ang kabaitan yun ay mabuti para sa atin? Amen? At gaano kalaki ang isang mabuti para masabing mabuti? Sabi nga ng paano natin i-explain ang isang bagay na mabuti sa ating bagay, lalo na tayo tinutukoy dito? Gaano ba kabuti tayo sa harap ng Diyos? Amen? Okay, titingnan natin ang bagay nito. Yan. Sa Matthew, kasi ito po ay naisulat sa tatlong gospel. Kita nyo? Nagkasya nga yung camel, di ba? Sa illustration. At sabi nga ng Luke 18:25, ito po ay isa sa mga pag sinabing gospel. Pagka inulit yung mga talata sa ibang libro, ay mahalaga. Bakit nga ba mahalaga ang bagay nito? Kasi ito yung bagay na kailangan natin matanggap. At di ba pagka gusto mong maunawaan ka, lagi inuulit mo yan. Di ba paano mo malalaman na mahal ka ng asawa mo? Inuulit-ulit mo. Di ba? Ay masama yun pagka hindi mo na inulit. Hindi niya na alam kung totoong mahal mo pa siya o hindi. Di ba? Ganon din sa Diyos. So dapat ulitin. Dahil itong Biblia ay love letter ng Panginoon sa atin upang sa gayon maunawaan natin ang kanyang kalooban. So ito kung bakit po natin pinag-aaralan ang bagay nito. At sa Mateo, Marcos at saka Luke, so ito ay naisulat. At sa libro po ng Luke, tinukoy ang hindi lamang sa mayaman, kundi isang ruler. Hindi po yung pangguhit, ruler, isang namumuno sa isang bayan, isang mayaman. Dahil sa Mateo at Mark ay tinukoy na mayamang batang lalaki.
Bakit nga ba natin tinitignan ang bagay na ito? Dahil isa, makita natin doon sa passage, pinaunlakan ni Jesus, ng ating Panginoon, na magtanong sa Kanya, ano nga ba ang mabuti na ating dapat gawin upang matanggap ang kaharian ng Diyos o ang eternal life? So sino bang may goal na makapanhik o makasama sa buhay na walang hanggan? Ay, hindi. Huwag lamang po nating ilimit yung ating pagtingin dito sa church. Ano? So kung bakit po may cross, titingnan natin kung ano yung description ng ating relasyon sa Diyos at description naman ng pag-ibig natin sa ating kapwa. Okay? Okay. So, may tatlo po tayong punto. Ayaw ko munang ibigay. Gusto ko pong ipaliwanag kung bakit po kailangan nating makuha yung konsepto kung bakit natin pinag-aaralan at paano natin matatanggap ang eternal life. Ano? Pagkatapos ang sabi nga ng siyensya, ang kamatayan ay hindi mapipigilan. Kumain ka man ng masasarap at masusustansyang pagkain, mamamatay din. At pumunta ka man sa mga magagaling na doktor sa mundo, ay hindi rin mapipigilan ang kanilang kamatayan. At saan ka man sumuot sa daigdig, wala kang makikita na maipipreserve ang iyong katawan o pisikal o buhay dito sa lupa. Lahat tayo mamamatay. Una-una lang, sabi nga nila. Ayan. So, sinong gusto mauna? Yun na, nung unang tanong sa akin ni Pastor Randy, unang preach niya dito, sino gusto mauna? Yeah. So, ayaw mauna eh. Pero gusto natin makapunta sa karya ng Diyos. Di ba? Sabi nga ni Paul, mas maigi pa na lumisan dito sa lupa at piling na ang Diyos kaysa maghirap pa tayo din eh. Ano? Ay matusok ka lang ng karayom, masakit na, di ba? Sabi nga, ang sakit ng kalingkingan, buong dama ng buong katawan pagka namaga. Di ba? Ay, kaya di mas maigi na doon sa presensya ng Diyos kaysa dito. Yan. So, paano nga natin matatanggap ang eternal life? Okay. So, makikita natin doon sa, ang kamilyo po ay sa unang panahon, ginagamit ng Israelita o yung nasa Middle East countries. Ito yung transportation para maging matiwasay yung paglalakbay kasi mahirap akayin o ibalakatin yung pagbubuhat para sa mga mabibigat na gamit. Ano? So ang transportation, ang una, pagka may kamilyo ka sa Middle East, sa panahon ng unang siglo, so ay ang kamilyo. Ito yung pagka mayroon kang kamilyo, na ibibilang ka sa mayamang pamilya. So ang kamilyo, doon sa Israel, dahil nga ginamit ang bagay nito para i-describe, dahil doon sa Jerusalem, may isang pinto na ang kasya lamang ay kamilyo. At doon, kita nyo, pagka ang kamilyo ay may karga, hindi siya kakasya doon sa daan na yon. Kaya ginawa itong hyperbole, o ibig sabihin na, tawag nito, binanggit ko kanina, yung, yan, yan, madaling mawala yung aking gustong sabihin. At ito po yung description kung paano i-exaggerate yung scene para makita natin, makapture ng ating isip yung bagay na gustong ipahatid ng mensahe ng Diyos sa atin. At dahil nga, tulad ng isang kamilyo, wala din siyang pwedeng isakbat o ilagay sa kanyang likod para lumusot sa isang pinto o isang butas. At ganun din sa atin ang description ng talatang ito, yung butas ng karam, gano'ng kahirap ipasok ang isang bagay. Lalo na ang sinulit, di ba? Sa lahat ng mananahi o yung nagtatahi, di ba? Mahirap nating isuot, lalo na pagka yung may farsighted tayo o kaya nearsighted.
Mahirap nga naman, lalo na yung pinakamaliit na karayom, di ba? So, gaano kahirap nga naman isuot ang isang bagay? Lalo na tayo. Di ba, napag-aralan natin yung 200? Ay, 200. So, 200. Kundi kung saan patungo yung isa, ano? At yung yung isa naman ay ibang lugar, 'di ba? May maluwang na daan para sa mga makasalanan, ngunit ang makipot na daan ay para sa at ganun din sa paghalin tulad at pagtuturo ng ating Panginoon sa isang gustong makakamit o makatanggap ng eternal life. Actually, lahat naman tayo tatanggap ng eternal life. Totoo, di po ba? Whether its way, sabi nga, kung saan man, sa langit o sa impyerno. Eternal life pa rin yun. Ngunit gugustuhin natin yung eternal life with Jesus. So ito yung ating gustong matanggap at ito yung bagay na gustong ituro ng ating Panginoon sa isang mayaman. Bakit nga ba na sinama ng Panginoon ang buhay ng mayamang ito? Kasi sumasalamin sa karamihan sa atin. Di ba? Alam ko lahat dito marami na siguro mayaman na sa Pilipinas pag-uuwi. May ilang bahay na ang naipatayo nyo sa Pilipinas. Dahil yung mga unang pumunta rito, ang kanilang ambisyon ay makapagtayo ng magarang bahay, magkaroon ng ari-arian, matulungan ng pamilya, maiangat ang buhay. Di ba? Ang karamihan sa atin ay dumaan sa kahirapan. Kahit na ang inyong lingkod ay dumaan din sa kahirapan. So, paano nga natin maalis ang bagay nito sa isang mananampalataya? Nabago na ba ang inyong ambisyon nung nakilala niyo ang Panginoon? O isinasabay lang natin ang pananampalataya sa ating totoong motibo kung bakit tayo narito? So, real check. Kailangan nating i-check ang ating motibo kung bakit po tayo narito. Hindi lamang ito sarswela, sabi nga ng mga makata, upang ipakita kung gaano kagaling ang isang nagtuturo o nagsasalita. But kung ano yung ating intensyon na makamtan ang kaharian ng Diyos. Amen? At isang bagay kung bakit tinukoy, dahil tinukoy ang talata doon sa at gusto ko pong dahil bago po yung ating mga points ay makita ko po na nasusundan po natin ang lahat ng bagay nito. Dahil mahalaga yung ating tinutukoy. At sino nakakaalam yung 10 Commandments? Yan, sis, pwede pong paki-flash ang Exodus chapter 20. Yan. Exodus chapter 20. Sa 10 Commandments, 1 to 17. Kasi gusto kong ipakita sa bawat isa sa atin kahalagan kung paano natin nire-review ang 10 Commandments. Bakit nga ba kailangan pa natin i-review ang 10 Commandments? Binigay ng ating Panginoon sa dalawang command. So titingnan muna natin sa original kung paano ibinigay sa atin ang 10 Commandments. Okay, chapter 20 ng Exodus. Okay. 1 to... So, buksan natin. Okay. Okay. Gusto ko kasi ipabasa sa inyo kung bakit nga ba natin babasahin. 1, so, I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 2,
You shall have no other God. So that is the first God, the first command. You shall have no other God before me. Then pangalawa, you shall not make yourselves an image in the form of anything in heaven, above on the earth, beneath, or in the waters below. So walang dapat tayong magsisimbolo sa ating pagkilala sa Diyos ng tulad ng isang imahe. Nasusundan ba natin? So ito ay 10 Commandments. So kung hindi pa nyo tuwiran na alam yung 10 Commandments, makita nyo kung ano yung tinatahak nating pananampalataya. Sumunod. You shall not bow down to them or worship. So ini-explain yung second command. For the Lord your God, am I jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third and fourth generation. Gaano kahirap yun, Yung kasalanan ng magulang natin, from fourth generation, sila ang tatanggap ng kaparusahan or the tinatawag nating salot. Or anything that, yung galit ng Diyos through sin, 6, but showing love to 1,000 generation to those who love and keep the commands. Yan. So yung nananatiling nangangalaga sa 10 utos na ito, kasama ang bagay nito, na 1,000 henerasyon natatanggap naman ng pagpapala. Kita nyo yung dalawang way kung paano natin tignan ang command ng Panginoon. Susundin o hindi susundin. Okay, so sumunod. You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuse His name. Nagamit ba natin ang pangalan ng Diyos sa walang katuturong bagay, lalo na pagka binabanggit o nakikita natin o natutuwa tayo? Ay, Diyos ko po naman. Yan, mga ganong bagay na gesture natin pagka nakikita po o naiinis ang isang tao. Ay, naku, Mariosep. Yung mga sinama pang magulang ni Jesus. Jesus Mariosep, di ba? Naririnig niyo pa ba yan? O nababanggit pa ba natin to pagka, So, nabasa natin ngayon, so ipinabalik lamang sa atin kung bakit mahalaga yung 10 Commandments. Para maiwasan natin na hindi na magawa ang mga bagay na ayaw ng Diyos. Kasi ito'y 10 utos, banal. Amen? Okay, nakita ko. Nasaan na? Nakita? Okay. So, remember the Sabbath day. So, ito na. Titingnan natin kung sino yung Sabatista din. Okay. 6th day, you shall labor and do all your works. Sa 6 na araw, gagawin natin yung ating gustong gawin. Trabaho, pamilya, mag-travel. Gawin natin whatever we want in 6 days. But, sabi nga, but in the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your son or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, kasama ng hayop. Hindi pa tapos. Tapos. Therefore the Lord, sabi nga, for the 6th day, the Lord made the heaven and the earth, the sea, and all that is in them, but He rested on the 7th day. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. May nakikita kayo? Amen. Nag-iimot tayo pagka nasasaktan tayo. Hindi tayo napunta ng church pagka tayo ay may naiimbitahan, lalo na
Lalo na sa gathering. So ito ba ay naipagpalit natin sa isang bagay dito sa lupa? Kasal ng aking kapatid nasa ospital ang aking asawa Lalo na ang aking magulang. Di ba? Minsan ito yung bagay. Totoo, tama. Na una, kaya may fivefold ministry po tayo na ibinigay. Ang una pong ministeryo na ibinigay sa atin is to love God first. Love. Kaya sabi nga, unahin natin ang ating Panginoon. Matthew 6:33. At sa fivefold ministry po natin, we have ministry ourselves to God, number 1. And number 2 is our ministry to our family. At number 3 is our ministry. So anong binigay ng ministry ng Diyos sa inyo? Ang pang-apat, ang church. And then, ang 5 ay ang mundo, the world. Which is, nandoon nakaangkla yung ating mga desires physically. Pang-5 pa lamang yung mga bagay na nandito sa lupa. Kaya makita natin ang kahalagahan ng Ten Commandments. At alam nyo ba kung bakit, paano naisulat ang the Ten Commandments? Di ba? 2 tablet yon. Ang pinakaunang tao sa mundo na nagkaroon ng tablet ay yan, trivia. Si Moises. Hindi tayo sa atin power by energy, pero sa kanya, the power of God. Amen? Walang lobat yun, Tito, nalolobat. Yeah. Okay? Yung ating cellphone, hindi niya maipapakita yung mga kasalanan at mga mabubuting gawa natin. Although pwedeng mapicturean, pero yung Ten Commandments, nasasala ng kapangyarihan ng salita ng Diyos, sa utos ng Diyos sa ating buhay. Hindi kayain salain yung ating buhay nito. Yan. Pwede tayong pasikatin dahil maraming YouTuber, maraming Okay, so bagay na makita natin, hindi po 5 yung nandoon sa unang tablet at 5 din sa 5 tablet. At makikita natin yung 1 to 4 is for God, para sa Panginoon. Yung 1 to 4 command is para sa Diyos. At yung 5 to 10 is para sa tao. Okay? Nakikita niyo ang description ng cross? It is prophetic that this cross will be given to us. Kaya nandito na ito. And our part ng ating Ten Commandments is the part Ten Commandments is our vertical relationship to God. Yan, kung ba cross and eroso. Ganun ba ang patulog? Si Pastor Ania, energetic pastor. Huwag ko nang sabihin, baka magkasala ako. Okay, so, yung 6 to 10, 5 to 10 is for our horizontal relationship to one of us. Kaya, yung unang tablet is for God, and the 5 to 10 is, nakita nyo yung passage kanina. Okay? At sabi po doon sa, ayan. Okay, so doon sa verse 22, yan. Hindi pala doon sa, okay, sa verse 18, which one he required? Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself."
Bakit nga ba tinanong ng Panginoon kung nagagawa ng mayamang ito? Of course, sa tao pwede nating kayang gawin ito. Ngunit alam ng Panginoon, kaya nga siya ay Diyos. And you notice na bakit hindi sinama ng Panginoong Hesus ang pagtatanong kung nagawa niya rin yung unang bahagi doon sa Ten Commandments. Because He knows the man who asking. At tayo rin bilang isang mananampalataya, kilala ng Diyos kasi sabi nga natin ay lahat ng hibla ng ating buhok, alam ng bilang ng Diyos. Kaya nga siya Diyos. Amen? So anong kaya nating itago sa Diyos para tayo ay makapaglingid sa Kanyang presensya? Wala. And even God, Jesus, know kung ano yung personality ng taong nagtatanong sa Kanya. At nakita doon sa Mark, natuwa ang Panginoon dahil may nagtanong. And we believe that this man is a follower of Christ. At bagay na alam niya kung ano yung bagay na hindi niya kayang gawin. Kung nagtatanong tayo ng eternal life, how can we receive the eternal life? If this, yung 5 to 6 lamang kaya natin gawin, ay yung number 4 doon sa 10 Commandments, minsan mahirap natin ibigay. And how can we ask God through our prayers kung gusto nating makatanggap ng eternal life? Ilang beses na ba natin ipinagpalit ang Sunday? Kaya lagi ang aking punto, kaya po may Sunday because it is God's day. And it is a worship day for us to glorify God for what He have done in our life. Kung ano yung meron ka ngayon, yan pagpapala ng Diyos, kasama na yung hininga at buhay para purihin siya. At dahil nga they are affectionately related sa atin, kaya hindi natin sila kayang i-ignore. Kaya minsan, ipagpapalit natin ang Sunday. Na supposed to be, ay dapat tayo ay tumutugon sa 10 utos na ito. Kung ito bagay na 10 utos na yung pang-apat doon sa 10 utos, hindi natin nagagawa, sa tingin ba natin we can receive the eternal life? Pastor, hindi lang man po ako gumagawa nun. Diba? It is an alibain para sa atin para ma-escape natin yung penalty of sin, not doing the 4th command. Yeah, ako rin, nagawa ko rin yun. Ipagpalibang ko rin ang linggo dahil hindi ko pa alam ang command ng Diyos. Ngayon, narinig na natin. Tumanggap tayo. Kita nyo yung mga nasa ibang bansa, lalo na sa bansa natin. Gaano ang paghihirap nila na wala sa presensya ng Diyos. Kita nyo, imbes na nagsasalo-salo sila sa Sunday ngayon, naghihirap sila, nagkukumahog sila, magtayo ng kanilang tahanan, maghanap buhay, dahil napagpaliban nila ang una nilang pag-ibig sa Diyos. Ngayon sa atin naman, inire-remind, salamat nga sa Diyos, wala tayo sa ganong sitwasyon para ipagpaliban natin ang Sunday, pero marami pa rin sa atin na nagpapaliban ng linggo para ganapin yung ating mga affairs sa ating mga kapwa-tao. But yung ating tungkulin na sundin ang kalooban ng Diyos sa pang-apat na ito ay nanineglect ng karamihan. Kaya salamat sa Diyos na yung mga lahat na tumutugon sa panawagan ng pagtitipon, lalo na sa holiday, and that is Sunday, it is for God. Hindi para sa atin. And even pumunta po tayo sa Romans, I think, kung hindi ako nagkakamali, ni-reduce ng, sa Matthew. Okay. Titingnan ko po Okay.
So, nireduce ng Panginoon ang 10 utos na ito. Ano? Unang utos is love your God with all your soul, with all your mind, with all your hearts, and strength, sabi pa nga ng ibang version. Ibig sabihin buong pagkatao. Yan ang binungad na natin kanina para ipakita ang kahalagaan ng pagsamba. Buong buhay, hindi half-hearted. Ay, Pastor, kahit wala po ako, nandiyan na yung aking espiritu. No, hindi po totoo. Walang katotohanan na tayo po kahit nabanggitin natin yan, balat bunga, hindi po yan makakasapat sa ating tungkulin na dapat gawin sa araw ng pananambahan. At bakit po natin tinutukoy ito? Dahil yung mayamang binata ay kilala sa Israel. Kaya tinawag na ruler, siyang namumuno. Ngunit, kita nyo yung hirap ng kanyang kalooban nung hindi niya magawa. Ano ba ang inutos ng Panginoon? Ipagbili ang kanyang arian at ipamigay sa mahirap. Wow. Diba? So, gaano kahirap para sa atin ito? Ngunit yung isa lamang sa utos ng Diyos, hindi natin magawa. And how come na tayo ay kailangan makita na makatanggap tayo sa ating mga panalangin kung hindi naman natin nagagawa? At lalo na, on the time of kung tayo ay lilisan na sa lupang ito, sa tingin ba natin matatanggap natin ang kabuuan ng ating eternal glory with Christ? God knows you. And He knows each one of us. Kung ano yung nasa isip natin, nasa puso natin, kung ano yung mga nagawa natin sa lingid. Kaya hindi po tayo makapagtatago. So titingnan natin yung 6 na punto para sa ating aralin ngayon. Una, seek eternal life requires humility. Okay. I'm sorry, kailangan ko pong i-out dahil because meron po akong okay. So babasahin ko na lamang po. Seeking eternal life requires humility. Ang tunay na paghangad ng buhay na walang hanggan ay nagsisimula sa isang pagpapakumbaba puso na kumilala sa pangangailangan nito sa Diyos. Ang pagpapakumbaba ay nagpapahintulot sa isang tao na kilalanin ang kasalanan, aminin ang mga limitasyon at magpasakop sa otoridad ng Diyos. Ang mga lumalapit sa Diyos nang may kapalaluan na hindi makakatanggap ng kanyang biyaya dahil sa kapalaluan ay lumalabag sa puso sa espiritual na katotohanan. Palaging itinuturo ni Jesus na ang pagpasok sa kaharian ay nangangailangan ng pagdepende sa parang bata. Hindi tiwala sa sarili o personal na merito. Ang kapakumbabaan ay nagbubukas ng pinto para sa pagsisisi, pananampalataya at pagbabago. Tanging ang mga nagpapababa ng kanilang sarili sa harap ng Diyos ay maaaring iangat niya. Ang buhay na walang hanggan ay isang regalo, hindi isang gantimpala para sa kadakilaan ng tao. Ang pagpapakumbaba ay naghahanda sa puso na tanggapin ito. So tayo ba'y nagpapakumbaba para matanggap natin ang biyaya ito? So we have to seek eternal life sa requirement ng pananampalataya, and that is humility. Yan. Sabi nga ng James 4:6, God opposes the proud and give grace to humble. So one way to receive the eternal life is humbling ourselves. And kung paano natin isasagawa ito, we should humble ourselves through pagsunod doon sa 10 utos.
So hindi inalis ang pagtitipong ito para sa kanyang mga bayan, sa kanyang bayan na tayo po ay isa doon. Following, and number 2 is Jesus means placing Him above everything. Ang pagiging disipulo ay nangangailangan ng buong pusong debosyon. Tinatawagan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na unahin siya kaysa sa pamilya, ari-arian, ambisyon, at maging ang personal na kaginhawaan. Hindi niya hinihingi ang kalahating pusong pangako. Hinihiling niya ang ganap na katapatan dahil sa siya lamang ang nag-alok ng tunay na buhay at layunin. Ang pag-una kay Jesus ang humuhubog sa bawat desisyon at nagbabagong anyo ng bawat pagnanasa. Hindi ito nangangahulugan ng pagtalikod sa mga responsibilidad, kundi pagpapasakop sa lahat ng aspeto ng buhay, trabaho, relasyon, layunin, at pagkakakilanlan sa kanyang pagkapanginoon. Kapag inuna ng mga mananampalataya si Jesus kaysa sa lahat ng bagay, nararanasan niya ang kalayaan mula sa Diyos-Diyosan at nagkakaroon ng kalinawan para sa kanilang misyon. Ang tunay na pagiging disipulo ay magastos, ngunit ito ay humahantong sa isang buhay na nakaangkla sa walang hanggang kahalagahan. Yan, sabi ng Luke 14:26, if anyone comes to me and does not hate his father and mother, yes, even their own life, such as a person cannot be my disciple. At tumutukoy ito kung sino man ang sa atin na umiibig sa higit sa Panginoon tulad ng ating pag-ibig sa ating asawa, ito ay hindi pwedeng maging disipulo. Kaya po tayo nangangaral everyday ng discipleship devotion para maipakita ang kahalagan ng pagiging disipulo. And we are calling disciples of Christ, hindi po disipulo ng iglesyang ito o ng mga nagtuturo. Bagkus ang panawagan natin ay maging disipulo ang bawat isa ni Kristo. Okay. So wealth can create spiritual obstacle. So isa yung way kung bakit po tayo nalalayo sa presensya ng Diyos because of our wealth. And sometimes ito yung kailangan nating asikusin dahil ayaw natin na tayo ay makulangan, mabawasan yung kayamanang ito. Di po ba maraming ganong tao? And sad to say, some, hindi po lahat, na Kristiyano ay ayaw nilang mabawasan o yung kanilang kayamanan. But kung sino man sasaliksik ng kanyang buhay para sa taas ng Panginoon sa kanyang buhay, so ito yung magkakamit ng biyaya ng Diyos. Sabi nga ng Deuteronomy 8:18, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Yes, hindi po masama ang kayamanan, but on how we use our wealth for God's glory, so yun po yung tinatanong sa atin. Paano natin ginagamit ang ating biyayang tinatanggap? Yan. Yung pinag-uusapan pa lamang ang offering at saka tithes. Sometimes, skeptics ang iba. Wala na sa New Testament yung tithes. But nasa leksik nyo na ba ang salita ng Diyos, cover to cover, so that you can say that the tithes is eliminated doon sa New Testament? Kaya po maraming nakukurap ang kaisipan sa panonood ng YouTube. Dahil magaling silang mag-preach. At nakukuha nila yung loob natin para sabing, hindi na kailangan ng tithes, offering na lang. Kung alam natin ang kaibahan ng offering sa tithes, yan. So natitigilan natin kasi hindi natin ma-figure out bakit tayo kailangan mag-tithes. Di ba? Inacknowledge natin ang Diyos ang lumikha ng lahat.
ang buhay, ang hininga natin, ito'y galing sa Diyos. And yung 10%, nilist na daw ang 10% kung ano na lang, kung ano yung nasa puso natin ang dapat natin ibigay. It is not. Di ba, nandito tayo sa mundo, magkano ang binabayaran nating tax sa government? 22%. Kung hindi natin ibibigay, so anong mangyayari, di ba? Mabibigyan tayo ng kaso. Dito sa ating Panginoon, the 10% is holy. From Melchizedek, the priest, and from David, hanggang sa mga disciples. So, para i-abolish natin ang 10%. So, kaya po ini-encourage po natin na mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Hindi po tayo lilikha ng isang kaisipan para lang mapunan yung ating gusto dito sa church. Hinihikayat natin na tayo sama-sama na lumago. Kasi para, sabi nila, nang nasa mundo, ginugulangan lang kayo ng mga namumuno sa iyong iglesia. Ay totoo nga naman dahil maraming iglesia nga na nagpapatupad ng bagay kung bakit sila ngayon kilalang-kilala sa mundo. And we are not doing this para lang itaas ang ating iglesia, kundi ang ating punto is itaas ang ating Panginoon. At yung kanyang salita na supposed to be ipinamimigay natin sa taong wala pang Diyos sa kanilang buhay. Na sana na yung napupunan, yung panawagan na maisiwalat ang kanyang ebanghelyo sa iba't ibang lugar. Paano nga natin maisisiwalat kung hindi naman natin tinutulungan ang mga misyonaryo para isiwalat ang salita ng Diyos? Paanong paraan ang ating pwedeng itulong? Di ba kung hindi tayo makapunta, so may alternative tayo, and that is through our monetary na maibibigay sa church. Kaya po nakapag-sesend tayo ng iba't ibang mga misyonaryo sa iba't ibang lugar. And now we are working North siya again for His glory. And we will send another missionary for gospel to be delivered from them. At may mga taong tumanggap na sa Panginoon at huwag nating hayaan na sila ay mawala pa muli sa presensya. Para tayong makatulong kahit na mahirap, kahit na ayaw natin na persay ng bawat isa, but it is our own duty to serve the church for His glory. Kaya mga kapatid, let us use our wealth for God's glory, hindi lamang po atin ang bagay nito. Okay. So number 4, salvation is impossible through human effort, but possible with God. Because no one can save her or his soul sa penalty of sin. Kaya kailangan po natin maunawaan na ang salvation is through God look at the heart and not our action. Not only our action, but God always seek the heart of these people. And we are these people. Tayo po yung mga taong ito na sinasaliksik ng Diyos kung ano yung talagang totoong motibo natin, kung ano yung laman ng ating puso. Okay? Hindi makakamit ng mga tao ang kaligtasan sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Okay. Moral o pag-ugali o mga ritual na relihiyon, ang ating mga pagsisikap, gaano man katapat, ay hindi umaabot sa mga banal na pamantayan ng Diyos. Ang kaligtasan ay nangangailangan ng banal na intervention dahil sa tanging ang Diyos lamang ang makapaglinis ng kasalanan, makapagbabago ng puso, makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Binigyan diin ni Jesus ang katotohanan ito na ang magsalita tungkol sa mayamang batang pinuno, imposible para sa mga tao, ay ganap na imposible para sa Diyos. Ang biyaya, hindi ang tagumpay ng tao, ang pundasyon ng kaligtasan. Ang Diyos ang nagbibigay daan sa pamamagitan ng sakripisyo at muling pagkabuhay ni Kristo, na nagbibigay daan sa sino mang naniniwala
na makatanggap ng bagong buhay. Ang kaligtasan ay ganap na gawa ng Diyos, hindi atin. At sabi nga ng Ephesians 2:8-9, "For it is by grace you have been saved." Dahil sa grasya ng Diyos tayo ay naligtas. At paano natin matatanggap ang kaligtasan ito? Para sa pagsisisi at pagtanggap ng biyayang ito. No? Kung hindi naman natin tinanggap, hindi naman tayo nagsisi, so paano tayo makakakamit ng kabuuan ng ating kaligtasan? So dadaan po ang lahat sa pagsisisi at tanggapin ang biyayang kaligtasan. Number 5, those who sacrifice for Christ will receive greater rewards. So sino ba ang nagsasakripisyo dito para sa Diyos? So anong sakripisyo ang ginagawa natin para sa Diyos? Ang layo naman ng church. Dito na lang ako, makikipanalangin na lang ako sa kanila. Mag-open na lang po kayo ng Zoom. Manunod na lamang po ako. Ang pagsunod kay Jesus ay maaring pangailangan ng pagtalikod sa mga kaginhawaan, relasyon, oportunidad o ari-aran. Ngunit walang sakripisyong ginagawa para sa Kanya ang nasasayang. Nakikita ng Diyos ang bawat gawa ng pagsunod at nangangako ng masaganang espiritual na mga pagpapala ngayon at sa kalawang hanggan. Ang mga mananampalataya maaring harapin ang mga pagsubok alang-alang kay Kristo, ngunit ang pansamantalang paghihirap na ito ay hindi maihahambing sa mga walang hanggang gantimpala hinanda para sa kanila. Tinitiyak ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod na ang mga nag-iiwan ng mga makamundong pagmamahal para sa kanyang pangalan ay tatanggap ng higit pa sa kanyang kaharian. Ang mga gantimpala ng Diyos ay higit pa sa anumang maiaalok sa mundong ito na nagpapatibay na ang pamumuhay para kay Kristo ay walang hanggan sa sulit. Ano? Sabi po ng Matthew 19:29, yan, everyone who has left houses, so tulad po ng ating binasa kanina sa ating teksto, Matthew 19:29, sabi po, everyone who has left houses, brothers, for my sake, will receive 100 times as much as well inherit the eternal life. Yan. Okay. So, sa lahat ng mga nagsasakripisyo, so magsumigasig po tayo hanggang sa pagbabalik dahil ang ating dakilang pag-asa, yung ang pagbabalik ng ating Panginoon dito sa lupa upang tayo ay kunin dito sa lupang ito at isama sa kanyang kaharian. Ito lamang po yung ating dakilang pag-asa. Hindi man natin hindi man sumapit sa atin yon at kung tayo alisin na dito sa lupa, naghihintay pa rin yung ating espiritu na makasama doon sa biyayang ito na ibibigay sa atin. Ano, sa mga namatay, akala natin, nandun pa lamang sila. Parang natutulog. So yun ang description doon sa mga namatay. Wala pa sila totally in the presence of God. Although, yung mga unang lingkod ng Diyos ay, yun, sila na ang nakatanggap ng biyaya kasi sinama na sila ng Panginoon. Okay, number 6, itong panghuli. God promises eternal life to those who follow Him wholeheartedly. Sabi po ng John 6:47, very truly I tell you, the one who believes has eternal life. So, sa ating pananampalataya, tayo ay tatanggap. Ang sabi po ng John 6:54, whoever eats my flesh and drink my blood has eternal life and will raise them up at the last day. Hindi po literal tayo kumakain ng laman ng tao dito at dugo ng tao dito. Para lang isimbolo ang pakikipagkaisa po natin sa Diyos, sa ating Panginoon. It is way to describe yung ritual na ito ay ipinapakita lamang natin yung pagtugon natin sa pag-alala
natin sa pakikipagkaisa natin through our Holy Communion. Okay, sabi po ng John 10:28, I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Okay, hindi tayo mai-snatch sa kamay ng Panginoon kung sayang, wala kayo kaninang devotion. Ang sabi sa devotion is manatili. Yan. So, lagi tayong manatili sa presensya ng Diyos. Paano natin makikita na we are in the presence of God? If we gather together, sabi nga, 2 or 3 gathered in His name. Yan, sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, pagbabasa ng kanyang banal na aklat, pananalangin, pagtitipon na tulad po na ganito, ito po yun, yung eternal life na ating tatanggapin na meron po tayo na ginagawa para sa pagtugon sa panawagan o kalooban ng ating Panginoon. Sabi nga ng John 10:28-30, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Iko-continue natin sa 29, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So pangako ng Diyos sa atin ito, if we will remain still sa presensya ng Diyos. Yan. And I will, sinama ko na rin ang verse 30, I and the Father are one. Kaya dito pa lamang sa talatang itong nagsasabi that Jesus Christ is God. Mali yung kanilang perception that Jesus is the holy man only. Kaya magbago na kayo ng kaisipan. Okay. Amen? Marami pang verse dyan para doon sa panukoy kung ang ating Panginoon nga ba ay Diyos o tao lamang. Yan. Marami ng theologian na nagbigay buhay para ipangaral ang bagay nito, para hindi naman natin makita ang katotohanan. Kaya po ipinapangaral, inuulit ito upang tanggapin natin ang biyayang karunungan na mumula sa Diyos. Kasi kung hindi uulitin, hindi natin maalala. Di ba? Ang gamot sa kalimot, di ba? Paalala. Amen. Okay. Sabi pa nga ng John 3:6, we say that this verse is the heart of our Bible. Sabi, yan. Ano na nga ba yung John 3:16? Pastor? For God so loved the world. Dahil mahal niya ang mundo, dahil nga sa ating nagawang kasalanan, ibinigay niya ang bugtong na anak na nag-iisa lamang. Kaya ba natin yon? Dahil sa tindi ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang bugtong niya anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay. Kaya po, ang encouragement po natin lagi, kaya po doon sa invitation sa media ng ay yung Matthew 6:33. Inuulit-ulit na yan para lang magkaroon tayo ng bolya, magkaroon tayo ng spiritual, tawag nito, yung udyok sa ating espiritu na ganapin sa atin. Yung pagtitipon, pag-aaral ng salita ng Diyos, at sa lahat ng mga programang inalaan ng ministeryo dito sa ating iglesia. Kaya kita nyo, pinupuno tayo ng gawain upang hindi na tayo ma-snatch ng kaaway sa mundo. Kasi ito ang gagawin ni Satan, 24 hours siyang, 24/7 siyang gumagawa ng kanyang taktika para tayo masilo. Ikaw ba naman, magre-relax ka lang? Di ba? So kakayanin ba ng Sunday Christian lamang doon sa 24/7 na gawa ni Satan sa mundong ito? Di ba? Hindi natin kakayanin ang silo. Kahit nga yung mga sabi nga ng mga high priest o yung namumuno sa iglesia ay na-snatch pa rin sa kanila yung bagay na ito. Kaya wag nating hayaan at lagi po tayong lumubog sa salita ng Diyos. The possible reason Jesus taught this, hindi possible, but it is the reason Jesus taught. Jesus used this moment to show true discipleship requires full surrender. So kailangan ng buong pagtatapat. Obedience to commandments is good, but
not enough without the transformed heart. Kung wala namang pagbabago sa iyong puso, sabi nga, yung goodness na nakikita natin, hindi po yun sasapat para makamtan natin yung eternal life. Okay? Pang-apat, wealth is not sinful, so hindi naman kasalanan ang mayroong yaman, but trusting it is the dangerous. But kung tayo ay nananangan na sa ating mga kakayanan, yung ability natin, talento natin, yung yaman natin, yung connection natin sa DPWH, kung yan po yung inyong pinagdidipindahan, so ito hindi sasapat upang tayo ay tumanggap ng biyayang eternal life sa Diyos. Pang-apat, God looks at the motive, not just action. So, di ba, tinatawagan natin, iimbitahan natin na tayo ay makinig at makinig. Pagka tayo napuno na, yung i-action naman natin. So, hindi lang pala sasapat yung action natin, but yung motibo ng ating puso. Kaya, kay David, sabi nga ng Panginoon kay David, God is, tumitingin sa puso. Okay? So, na-title ni David? Yan. Yun na yun. Okay. So, important. Okay. John, 1 John 5:11, 12. And this is the testimony. God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Kung wala ang anak ng Diyos sa atin, wala ang buhay sa Kanya. So, aasamin natin na makita ang Kristo kaysa yung ating sarili. Lesser and lesser to us and more sa ating Panginoon. Okay, so this is important na makita natin. So, we have to testify that if we have Christ in our life, yan. And this is one of way to have the eternal life. Kaya manatili po tayo at gawin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya po natin inalala yung Ten Commandments because it is important na tayo po ay guided doon sa command ng ating Panginoon. O dakilang Diyos, salamat o God sa biyaya mo, Panginoon, na kami ay nakapagsalo-salo, nahimay po namin ang isang bahagi ng iyong mga salita, O Lord, at magbigay sa amin ng karunungan at maging guide namin, Panginoon, sa patuloy namin paglakad sa mundong ito. Lord, I pray, Panginoon, sa aking mga kapatid, it is not enough to do good, but let your word flows in our hearts, Lord, because it is our motive kung saan mo kami sinasala, Panginoon. Alam mo kung ano yung gawin namin. Alam mo kung ano yung mga bagay na lingid na aming ginagawa pag kami ay nag-iisa. O Diyos, linisin mo kami at ibigay sa amin ang kagutuman sa iyong salita, O God. At Lord, ang aming nais, Panginoon, ay makasama ka sa biyayang eternal, O Lord God, kung saan nandoon ang iyong presensya, O God. Muli, Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng aking mga kapatid na magsasagawa ng iyong salita. At ang biyayang aming narinig, Panginoon, ay lumago sa amin at magbigay ng buhay naman sa mga taong nasa paligid po namin. Gamitin mo ang aming buhay para sa ikakasiwalat at maibahagi namin ng iyong ebanghelyo sa bawat dako, O Lord. Muli, tanggapin mo papurit pagsamba ng iyong bayan. Pinupuri ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Pwede ba natin kanta ng ating Panginoon? Yung huli natin kinanta? Okay. And then, ibigay natin.
The message is clear. The question is, what must I surrender? Ano yung isusugo natin? Ano ngayon ang isusuko natin sa Panginoon? Eternal life is the life of God in us. Eternal life is God's life living inside you in relationship with Him that lasts forever. Ang eternal life ay hindi lang natin marireceive ito pag tayo namatay. The reason na ibinigay itong eternal life start the moment you receive Jesus, not when you die. Kaya, sinasabi na if you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you receive eternal life and your relationship restore with God. Dati tayo kaaway ng Diyos. Nalayo tayo sa Diyos. Sabi nga, dalawang bagay ang eternal na napupunta natin when we die. Eternal death or eternal life. Ang decision ay hindi after you death. Ang decision ay right now. Hindi tayo marirestore ang ating relasyon. Hindi tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapag katapos nating mamatay. Nang tinanggap natin si Kristo as our Lord, natanggap na natin ang eternal life. Ang eternal life ay hindi yung bibigyan ka lang ng buhay. Eternal life ay na-restore ang iyong relationship sa Lord dahil tayong lahat ay makasalanan. Eternal life include peace with God. Dati tayo ay magulong buhay. Kaya nga sabi, one point ni Pastor, we need to eternal life, dapat tayo, meron tayong humility. Kailangan tayong magpakumbaba. Kapayapaan. Include eternal life, the presence of God, and the Holy Spirit. When we accept Jesus Christ, the Holy Spirit dwell in us. Hindi tayo ang masusunod. Kaya nga yung lalaki, sabi niya, Lord, what must I do to have eternal life? Sabi niya, okay? Jesus said, do this. Lord, nagawa ko na yung lahat. But ang nais ng Diyos ay pakita sa taong ito ay hindi dahil pinapakita hindi mo kayang maligtas sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa, pagsunod sa 10 utos, sapagkat never or no one na nakatupad sa 10 utos. So we cannot serve ourselves by obeying the law. Yes, the law teaches us how to obey God. But we fail. And we need the grace of God. And then the good news is this. Sabi nga po, it reflects knowing personally. Knowing God personally. Eternal life include, kilala mo ba yung Diyos mong sinasamba? Pakilagay, John 17:3. If you have eternal life, dapat meron nandun yung iyong relationship to God. Sabi niya, now this is the eternal life, that they know you, the only true God. Hallelujah. And Jesus Christ, whom you had sent. Come on, church. Parang simple, eternal life. Parang, sigurado tayo na tayo pag namatay ay tayo sa langit. Pero, nabumuhay pa tayo dito. Nagre-reflect ba yung iyong relationship with God? Meron bang kapayapaan sa panahon ng pagsubok sa iyong buhay? Ang banal na Santong Espiritu pa'y nakikita. Ang mayamang ito nakikita outward, but inward, nothing. Kailangan ayos ang puso mo bago lumabas ka dito. We have freedom from sin na pagtagumpayan mo ang kasalanan. Pinalaya ka ng kasalanan. Knowing personally, hindi lamang yung testimony ng iba, dapat nakikita yung testimony mo. If you know God, hallelujah, if you have eternal life, it is include knowing God personally. I accept Jesus Christ as my Lord and Savior that time na ako'y living in sin. Hindi ko kaya. Sabi ko, every time pupunta ako ng church, I pray. And every time I pray, yung susuko ko sa sabi, Lord, makasalanan ka, masakalanan ka. Kahapon gumawa ka lang. But when I read Romans 8, there is no condemnation to those who in Christ. Now I know Him. Now I know that He is a God. He is my Savior. He is my Lord.
Eternal life include life continue after death. Nagpapatuloy tayo. At sabi nga, we start sa tama, matatapos ito sa tama. Living in God's kingdom forever. And that's God's promise. Eternal life start the moment you receive Jesus, not when you die. So tayo po'y panandali ang yugo ko. Siyasatin natin ang ating sarili. We are excited that we are saved. But are you living as a living testimony? Do you have peace with God? Nakikita ba yung presence ng banal na Santong Espiritu sa iyo? Do you know God personally? If not, this is the time. Yes, you have eternal life when you accept Jesus Christ. But your life continually to obey God, to follow to Jesus. And God's promise, ito mga kapatid ko, ang pinakamaganda, and God's promise. Sina Peter and John, Panginoon, sabi niya, it is impossible na maligtas ang tao. Kasi sabi niya, ipagbili mo, God does not want, hindi kailangan niya yung yaman mo. Ang kailangan niya yung puso mo. Hindi niya kailangan yung pera mo. Ang kailangan niya yung obedience mo. Ano ang puso mo? Sabi dito, ito ang magandang pangako po. If you decide to follow to Jesus right now, sabi ng 19:29, ang sabi dito, but Jesus looked and said to them, hallelujah, sabi rito sa 29, and Jesus said to them, I say unto you, and that in generation, when the Son of Man, hallelujah, sorry, ang sabi po rito, yung sabi dito, you will receive 100-fold. 100-fold. Amen. Glory to God. Ano po ang ibig sabihin ng 100-fold when we accept Jesus Christ as our Lord and Savior? Ito po ang magandang balita sa 100-fold na pangako ng Diyos sa atin. If you receive Jesus Christ, if you follow Him personally, God's promise that He give you 100-fold. 100-fold meaning is overflowing, abundant, multiply blessing. 100-fold means God give you back more than you gave up. Not always the same, but greater blessing. Akala ng mawawala sa kanya yung napakalaki. It is a leading, if you follow to Jesus, hallelujah. Sabi ng salita ng Diyos, it is 100-fold. In Hebrew, it is overflow. So walang talo kung susunod ka sa ating Panginoon. Tayo po yumuko at sumabay kayo sa, if you want to follow to Jesus, just follow my prayer. And if you are not ready to follow to Jesus right now, this is the big mistake na magiging decision mo. Following to Jesus include give your heart to Him. Follow to Jesus give you humility. Obey His command. To love God. And surrender your life. Sumunod po kayo sa akin sa maiksing panalangin. Panginoon, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na ipinangako mo sa sino man sumasampalataya sa iyo. Ako po'y sumasampalataya na ikaw ay Diyos na matay doon sa krus ng Kalbaryo, nalibing at muling nabuhay sa mga patay upang bigyan ako ng buhay, sagana at pagpapala. Panginoong Diyos, hinihiling ko po at tulungan niyo ako na patuloy na i-restore ko ang aking relasyon sa iyo. Bigyan mo ako ng kapayapaan. Bigyan mo ng kasaganaan. At presensya ng banal na Santong Espiritu ay magmanifest sa aking loob hanggang labas. At patuloy
na makilala pa kita personally sa aking buhay. And I promise, sabi mo, I promise, from now on, I will living life, a life testimony to others. Thank you po sa buhay na walang hanggan na ipinagkaloob mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang pangako ng Diyos, sabi ni Peter, ano naman po, Panginoon, ang aming tinanggap? Iniwan namin ang lahat. Sabi niya, you will receive 100-fold. Overflowing blessing upon all of you. And this is the benediction. O Ramasandara Ramashikara. Taas po natin ang ating kamay to receive the priestly blessing and the benediction. I declare in the name of our Lord Jesus Christ that you tell us to your word that your children will receive 100-fold abundant blessing that we cannot imagine. Kaya Lord, bless your people who receive eternal life, that life na buhay na patotoo sa iyo. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you and give you peace and 100-fold of blessing in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Go and follow to Jesus in the day of your life. Hallelujah. Victory song.